Kailan po naging mandatory yung SONA para sa public official? Ayan yung tanong maganda eh, no? Illegal po ba yun? Hindi po naman, wala naman pong batas doon. Siguro magkakaroon na ng batas pagkatapos nito. Yung shooter ni Trump, isang sniper din sa ibabaw ng bubong 130 meters ang layo kay Trump. Sniper po talaga yung titira pagkano. Tsaka talagang totodasin, hindi po imposible pag padadaplisan ka lang, 'di ba? Katawan lang para medyo alam mo mabubuhay, malaki. Ako call center agent, madalas kami kinokorek sa English namin at may mga CX na ayaw kami kausapin. Nagre-request ng English rep, mangilan-ngilan mga races sa US. Alam nila, no? Alam nila alam nila kasi mas straight tayo. Pero tignan nyo po napupuna ko lang din eh. Yung mga aral na, mga aral sa US, yung mga may mga pinag-aralan, naiintindihan natin eh. Tignan mo yung mga presidente, yung mga politician nila, yung magsalita talagang maayos. Pero yung mga walang aral, hindi mo na rin maintindihan sinasabi, di ba? Sir Badong, bakit po dalawa silver button nyo? Yung isa po sa boxing, nakadalawang 100,000. Hindi ko na uli maulit eh. Ubus yung time ko eh. Yung akala nung iba, pwede ka magkaganyan. Iiwan mo talaga. Yung focus, mawawala habang lumalaki yung vlog mo. Hindi ka na pwede yung dati na marami. Kala ko nga target ko. Paramihin ko kaya yan para Guinness Book of World Record. Dadami nga, pero maiiwan mo yung iba. Ayaw ko namang iwan yung dalawa na yan. Sa boxing, di na po ako kumikita dyan. Ang lang, alam mo yun, siya yung una kong vlog eh. Kaya, hindi naman siya yung una ko naging silver button. Una ko naging vlog yung boxing. Actually, nung nagsisimula ako, yan, kwentuhan na. Laging kwentuhan. Yung nagsisimula ako, alam ko magiging vlogger ako na pagkikitaan ko tong vlog. Alam nyo kung bakit? Sabi ko, yung mentalidad ko kasi, iba talaga pag yung mentalidad mo eh. Ang mentalidad ko ganito, marami kong mai-offer. Yun yung sinasabi ko, marami kong mai-offer. Marami kong kakayahan ka ako eh. Kaya baka kumita tayo rito. So, ang approach ko nun, sabi ko marunong ako magluto. Putya, nung nare-realize ko katagalan. Pagluluto, alam ko pala, napakasimple eh. Grabe na pala yung competition sa pagluluto eh, no? Pero yan, nagluluto ako. Sabi ko, marunong ako sa politika, marunong ako sa sports. Hindi ako mawawala ng topic ako. Yun po, dun po yun. Paniniwala po. Yun po ang pinaka-importante sa lahat para po kayong maging vlogger. Una po, naniniwala kayo sa sarili nyo na meron kayong may offer. Meron kayong magiging topic. Ako kasi ang dami ko naisip eh. Hanggang ngayon, ang kulang ko lang ngayon time. Wala na akong oras eh. Hindi ko na pwedeng iwan to eh. Hindi ako nag-enjoy. Ito nga pinili ko eh. Dito ako magko-concentrate sa politika. Dahil dito ko mas na-appreciate eh. Di ba? Minsan, titigilan mo rin yung yung mauubos yung oras mo. Gusto mo silang bigyan ng panahon yung iba mong vlog. Kaya lang, unfair naman. Unfair yun sa nakaka-appreciate. Doon, pahirapan ako maka-100 doon. 200 po siya, masaya na ako noon, 200 na nanonood. Tapos, same effort, dito na ako sa na-appreciate tayo, di ba? Maraming salamat sa inyo. Malapit na tayong mag 1/4 million. Konti na lang. Okay. So, may panahon na mamimili ka. Yun siguro yung advantage ko. Ako namimili. Kung saan ako magko-concentrate. Hindi ako yung wala akong magagawa eh. Yung mentality ko kasi kakaiba eh. Very very competitive.
Yun siguro yung pagkakaiba ko sa'yo. Kaya kita niyo iba nausuhan lang. Ang dami pong vlogger nung eleksyon, yung iba wala na ngayon. Nausuhan lang sila, panahon na eleksyon, eh, putya. Pagkatapos ng eleksyon, unti-unti na nagwalaan, 'no? Ayan, may mga nauusuhan lang, eh. Try mo mag-BBM vlogger ng 1 linggo ba dong. Galing po ako diyan. Galing po ako sa pagtatanggol kay BBM. Iba iba po yung pagtatanggol ko nun, eh. Yung meron akong may katwiran pa rin naman ako, 'di ba? Bakit wala akong katwiran? Kasi siyempre kinakailangan mo dahil unit team, eh. Pero Duterte po talaga, Sara. Nung binababoy na nila si Sara Duterte, ayoko na. Ayoko na rito. Kanya-kanyang tayong linya, ika nga. Pero sa pagbablog nga, kanya-kanya tayong linya, pero ako nga namimili. Yun yung sabi ko advantage ko. Yung iba ano na sila, yung kahit na wala na nanonood, tutuloy pa rin kasi ako pagka inayawan na ako ng audience, pwede ko rin bitawan, eh, di ba? Tulad yung boxing. Eh, konti lang nanonood sa akin diyan, eh. Dito ko ibubuhos sa politika. Dito kasi maraming nanonood. Dito ako magko-concentrate. Boss Bats, marami pa nga mga politiko na sasanib sa Duterte pagdating ng eleksyon. Ngayon po wala. Ngayon pong 2025 kasi ang pera nasa current admin, eh. Pero mag-unti-unti na po 'yan. After po ng 2025 makikita niyo na yung realignment. Magre-realign na yan after ng 2025 election. Kasi alam na nila walang power o mawawala na ng power yung mga Marcoses. Kasi yung kanilang kamag-anak incorporated na gustong ipalit si Martin, hindi mananalong for president. Baka yung mga tulpo pa ang lalapitan ng mga ayaw sa Duterte. Baka didikit sa tulpo yan. After ng 2025. Boss Buds, yung lifestyle ni BBM, pinapakita pa yung pagiging mayaman tapos marami naghihirap. Correct. Oo, tama yun. Kasi hindi na nila may papagpag yun, eh. Akala nila, pag pinag-concert mo, dahil nalilibang sila sa concert, akala nila malilibang yung mga mahihirap. Parang nireregaluhan mo sila na pa-concert. Sabi ko, hindi. Hindi, di ba? Okay. Good afternoon, Boss Buds. Tanong, yung SONA ba ni BBM, pabor or against sa atin? Sadya na bang walang pakialam na mga Pilipino ngayon? Bakit parang walang epekto sa admin ginagawa natin? Wala talaga epekto. Simple lang naman, eh. Di ba? Bakit po kay Pangulong Duterte may epekto? War on drugs na ba may epekto? Ramdam ng tao, eh. Ano ba yung mga pinangako ni BBM? Napakasimple lang po, pababain yung presyo ng bigas, 20 pesos nga, eh. Yun po yung ano niya, eh. Kasi si Duterte, ang pangunahin niya, war on drugs. Yun yung inuulit-ulit niya, eh. War on drugs siya. Kaya doon siya sinusukat, hindi po yung sa mga iba niyang sinabi na nag-jet ski ako. Hindi naman po doon, eh. Tapos bonus na lang yung build. Nakita niyo naman, build. Oh. Affected talaga tayo. Ako talaga. Nakikita ko yan kasi sa mahirap na community kami. Yung mapayapa na yung anak mo, panahon ni Pinoy kasi, yung anak ko nag-aaral sa PUP, yung dalaga ko, panggabi. Yun lang kasi, ewan ko kung bakit naging panggabi yan. Natatandaan ko mga bilin ko sa anak ko, anak, wag ka magta-tricycle. Bumaba ka sa bus, naroon ako, maghihintay ako sa'yo. Mahirap pa komunikasyon ng cellphone noon, eh. May cellphone yung anak ko pero mahirap, alam mo mga kabataan, hindi nila naisip yung pag-aalala, eh. Ayun po, yun na lang yung bilin na ganun. Huwag ka magta-tricycle, anak, ha. Naroon ako sa bus, hinto ka bus, naroon si daddy. Araw-araw yun, galing ako ng trabaho.
kinakailangan sunduin ko muna yung anak ko for 4 years. Ganun po katindi yung takot ng isang ama sa may dalagang anak. Di ba? Kaya ramdam mo yung pagbabago kay Duterte. Eto po, simpleng-simple. Namana niya na yan, tahimik ang kapaligiran. Hindi na yung sapin, mapababa mo naman yung presyo ng bigas. Wala namang crisis eh. Wala namang kakulangan sa bigas sa buong mundo. Isa pa, sa akin, personal. Ang tagal kong bumiyahe dyan, no? Taga Bulacan kami. Kami yung parte ng Bulacan na sa Maynila. Lahat mag-aaral kami, Maynila. Ang tagal kong bumiyahe dyan. Lahat ng biyahe ng Bulacan, tatagos dyan sa may Balintawak, dediretso rito sa may either papunta ka na EDSA o papunta ka na Bonifacio. Yun lang po ang dadaanan mo pag mula ka sa norte. Pucha, panahon ni Duterte, nagbukasan po lahat. May skyway pa. Iba po talaga, ramdam na ramdam mo yung pagkakaiba ng Duterte at saka BBM. Ang layo po eh. Magtanong ka nga dyan sa mga vlogger ni BBM eh. Vlogger kami ni Duterte noon. Tanungin nyo kami kung ano yung mga nagawa ni Pangulong Duterte. Sa sangkatutak, hindi namin masasabi na isang biglaan. Pero ngayon, magtanong ka dyan sa mga yan. Makakapagsalita yan, pero ano yun? Ano yung pinagsabi mo?